Hello guys, welcome sa aking channel uli. So yung topic natin ngayon, yung video card na not detected ng motherboard. So pandarin natin. So ayan yung nangyayari guys. Pag nakakabit yung video card, on off lang siya. So yan ang nangyayari guys. So hindi na-detect yung video card, so nag-i-error yung motherboard natin. So nakakabit. So tanggalin natin yung video card, patayin muna natin. So pandarin natin ng walang video card. So on natin guys. So ayun guys, nag-display siya. So tara guys, ayusin natin. So lalagyan mo natin ng flux. I-reheat natin o re-reflow natin tong graphic card na to kasi yung mga soldering ball nito ay may mga crack na, so kaya hindi na siya nadidetect ng motherboard natin. So ganyan lang naman mag-reflow ng video card guys. Malikot-ikutin nyo lang yung wag nyong itutok ng steady sa chipset kasi may tendency na masira yung chips natin. Dapat dito lang sa gilid. Bawal i-reflow ito sa gitna ng crystal. Sa gilid lang ng chipset nya guys na i-reflow ito. So kunin natin sa mild reflow muna kasi pag hindi siya nag-display tsaka natin kunin sa matagal na pag reflow. Pero usually guys, mild reflow lang naman nakukuha na natin kasi nag-crack lang naman yung mga soldering nito. Ayan na guys, kumukulo na siya. So palamigin muna natin tapos reassemble natin ulit at i-test natin. Tapos na nating ma-reflow, tapos na palitan na rin natin to ng bagong thermal paste. So let's go guys, test natin. Sana madali natin. Okay guys, 1, 2, 3, power on. So ayun guys, nagka-display na siya, nadidetect na siya. So pupunta tayo sa OS ko. Importante din kung nalalagyan ba ito ng driver kasi minsan ibabalik natin yung display pero problema is yung driver naman ay hindi na rin nalalagyan ng driver. Tara guys, lagyan natin ng drive. Punta tayo sa OS. Bali ang model niya guys is G4 GT 610. So, papuntahin natin sa operating system kung madidetect ba siya yung driver kasi importante din to, hindi lang na-display natin, importante din yung may driver kasi kung hindi malagyan ng driver ay wala ding silbi.
Punta tayo sa ano guys, may sa device manager. So hindi pa siya nadidetect guys, update natin, scan natin hardware changes kung update natin yung driver. Wait lang tayo konti guys, kasi importante nito yung driver talaga eh. Kasi marami din akong naayos, nababalik ko yung display niya. Problema naman pagdating sa Windows, hindi nalalagyan ng driver. So yun, minsan may mga tama na talaga yung memory chips niya, or either yung GPU niya na talaga may tama na. So sana guys, mag-successful tayo ngayon. Search pa ako ng driver sa ano guys, sa files ko. So wait na lang natin kung successful ba tong repair natin ngayon. So sa magtatanong nga pala guys, bakit nasisira ang video card? Kasi yung pag ginagamit natin mainit, tapos pag pinatay malamig, init lamig, init lamig. So yun yung tendency guys, nagka-crack yung mga soldering ball ng GPU sa ilalim. So yun yung dahilan, pag tumatagal na natin gamit, eh minsan hindi nalalagyan ng driver, or either wala na siya display. So madali lang naman ayusin guys, yung gaya ginawa ko, mild reflow lang, kasi kadalasan naman ng inaayos ko ganun talaga, nagka-crack lang. Maganda guys, restart ko na lang para sigurado. Kasi na-install na daw yung driver eh. So hindi pa lumalabas yung Nvidia niya guys. So punta tayo sa device manager. So mas maganda guys, i-download ko lang siguro yung pinaka driver, kasi hindi ano pa rin yung nakasulat eh, yung basic adapter pa rin yung nakasulat.
So kabit ko muna yung internet natin guys. Download muna tayo. So, parang hindi yata compatible yung mga install na yung driver dito ng video card. So ayan guys, driver natin, download natin yan. Magbura tayo ng ano sa hard drive ko guys, puno na eh. Baka mag-error pag nag-install tayo, wala nang space. So yan guys, tapos na. Install tayo. Yan guys, binura na niya yung lumang driver. So, install tayo ng bago. So, malalaman nyo naman yan guys pag nag-okay na is magbi-blink yan. So, wait lang natin. Yun guys, nag-blink. Sana tumuloy, hindi mag-blue screen. So ayun. Kita nyo guys, gumanda na yung display niya. Kasi minsan kasi guys, yung naayos ko, pag nag-blink, wala na, mag-blue screen na or mag-hang na. So ito guys, tuloy-tuloy siya. Tapos naging sharp yung image niya. Ayan, lumabas na rin yung Nvidia control niya. So tapusin natin. Ito guys, lumabas ang Nvidia control. Tapos check natin sa GPU-Z kung totally detected na ba siya, tsaka sa device manager. So ganyan talaga guys, normal lang yan, makailang blink yan siya. So yan guys, tapos natin, punta tayo sa GPU-Z tsaka device manager kung totally detected na ba yung video card natin.
So ayan guys, detected siya, GT610, kompleto lahat ng details. Tapos sa device manager naman, display adapter, ayan. So ayan guys, naayos natin. So hanggang sa muling pagkikita natin guys, huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel para sa susunod pa nating pag-ayos. Thank you.